Magbabakasyon silang lahat sa isang magandang bakasyong tag-init. Nagtago sa paraisong resort sa kailaliman ng mga sinakop na reyon ng Ukraine. Ang FSB ng Rusya ay nag-enjoy sa araw, buhangin at mga pakana. Akala nila ay matalino sila. Hindi maghahanap ang Ukraine ng mga sundalong Ruso sa resort kung marami namang mas luhikal na lugar sa mga sinakop na teritoryo na pwedeng gamitin ng FSB. Pero nagkamali ang FSB. Isang daang opisyal ng FSB ay nagtago sa beach resort, ngunit nauwi sa impyerno ang kanilang bakasyon. Nang matagpuan sila ng Ukraine, naging brutal at episyente ang nangyari. Sa Kherson, nagtayo ang 12-12 ng FSB personnel ng sentro ng koordinasyon sa isang resort sa oblast. 12-12 ng sasakyan, may armadong gwardiya at mga checkpoint na nagkokontrol ng pasok. Gumawa rin ng FSB ng mga silungang nasa ilalim ng lupa at mga hadlang na pang-inhinyeriya sa paligid ng kanilang base para hadlangan ang mga hindi autorisadong tao. Kung layunin ay itago ang nangyayari sa resort, hindi mahusay ang FSB sa pagtatago nito. Isa sa pinakalihim na organisasyon sa Russia ay tila gustong ilantad ang pakana nila. Maaring inakala nila na limitado ang pagmamasid ng Ukraine, kaya kaunting pagsisikap lang ang ginawa nila para itago ang mga aktibidad nila. Mas grabe pa para sa Russia, walang pakialam ang FSB. Mayabang sila dahil akala nila ligtas sila. Maaring inakala ng mga tauhan ng FSB na hindi mahalaga kung may mga palatandaan ng ginawa nila sa resort sa Kherson. Pero natuto sila sa masakit na aral. O natuto nga ba sila? Natuklasan ng Ukraine ang lokasyon ng resort at nagpakawala ito ng matinding pag-atake. Narito ang alam natin. Nagpasya ang Ukraine na gumanti sa parehong paraan. Ang FSB ay Federal Security Service ng Russia. Ang perpektong katapat ng FSB ay ang SBU ng Ukraine o Serbisyo sa Seguridad ng Ukraine. Magkapareho sila ng tungkulin pero magkaiba ng kakayahan. Itinalaga ng SBU ang kilalang Alpha Special Operations Center para wasakin ang base ng FSB. Malaki ang reputasyon ng Alpha. Ayon sa ulat ng Defense Express, noong Hulyo, 19, ang nag-iisang unit na ito ng SBU ay nagtala ng mahigit 50,000 kaswalti sa tropang Ruso simula nung umpisa ng 2026. May mga sundalong Ruso na kailangang alisin. Ito ang koponan na gusto ng Ukraine na gumawa nito. Hindi binigo ng Alpha ang mga inaasahan. Gamit ang 13 drones, paulit-ulit na inatake ng Unit Alpha ang pasilidad ng FSB. Ang mga FSB opisyal na nagpapahinga sa resort ay biglang nakaramdam ng init nang magsimula ang malalaking sunog sa pasilidad. Hindi ganito ang gusto nilang magpatan. Tinupupok ng apoy ang resort at sa isang iglap, natapos na ang panlilinlang ng FSB. Sa pahayag nito tungkol sa pag-atake, diretsahan ng SBU sa kanilang pagsusuri. Tintarget ng Alpha Special Operations Center ng SBU, ang sentro ng koordinasyon at lokasyon ng mga opisyal ng FSB sa isang boarding house sa pansamantalang okupadong Kherson, ayon sa kanilang Telegram post. Sinabi pang ginawa ang pag-atake bilang bahagi ng 40 araw na plano ng SBU na inilatag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ilang linggo bago ito. Babalikan natin ang planong iyon. Maari nitong baguhin ang takbo ng laban sa Ukraine. Tungkol naman sa kung ano ang nagawang sirain ng SBU, yun pa rin ang malaking tanong. Alam nating may malalaking sunog ngayon sa Kherson Resort. Akbatid din natin ang bilang ng FSB personnel na pinaniniwalaan ng SBU na naroon sa base. Humigit kumulang 100 na tauhan at mayigit 70 na sasakyan ang nasa loob ng pasilidad. Malaki ang posibilidad na marami sa mga tauhan ng FSB ang nasawi o nasugatan dahil sa malalaking sunog, pati na rin ang pagkasira ng mga sasakyan. Ayaw ng Ukraine magmadali sa pag-uulat dahil tinataya pa rin ang lawak ng pinsala habang ginagawa ang bidyong ito. Tiyak nating alam na naglunsad ang Ukraine ng matinding pag-atake laban sa FSB na binubuo ng ilan sa elite ng militar at pansiguridad ng Russia. Alam natin na tinarget ng Ukraine ang sentro ng komunikasyon na makakaapekto sa frontline sa Kherson. Malamang FSB ang nagkukordina ng mga pag-atake sa frontline at espesyal na misyon
gamit ang kanilang resort na taguan. Hindi na ngayon. Ang araw at buhangin ay napalitan ng naglalagablab na apoy. May ilang kuha ng pag-atake na inilatalan ng SBU sa X at Telegram. Pinatutunayan ng video ang bawat pahayag tungkol sa Unit Alpha at ang walang awa nitong kahusayan. Hindi sinabi ng SBU ang eksaktong petsa o lokasyon ng resort. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, ipinapakita ng footage na natukoy na ang lokasyon na ito ay sa rehiyong Shaslyustava, mga 130 kilometro mula sa kanlurang pampang ng Ilog Dnipro. Salamat sa footage, mukhang halos walang depensa ang FSB sa kanilang lihim na base. Madalas nating nakikita ang kuhang mula sa FPV drone habang bumabagsak ito sa bahagi ng pasilidad. Tinatamaan ang mga gusali at naitatala ng mga reconnaissance drone na lumilipad ng mataas sa ibabaw ng target na lugar ang malalakas na pagsabog. Madalas nating makita ang apoy mula sa nawasak na target habang nakaabang na ang drone sa kasunod. May isang bahagi pa ng video na nagpapakita ng mga tauhan ng FSB na nagtatakbuhan para sa kanilang buhay habang papalapit ang drone para umatake. Malabong makaligtas ang FSB ng mga tauhan. Ang huling kuha ang pinakamaraming ibinubunyag. Isang reconnaissance drone ang nakaaligid sa itaas ng wasak na lugar. Kinukunan ang resulta ng pag-atake ng Ukraine. Nakikita natin ang apoy kahit saan. Buong mga gusali ang naging naglalagablab na impyerno. At wala nang pag-asang makatakas ang mga tauhan ng FSB na naipit doon. Ang resort ay naging parang impyerno. Plano ng Rusya na gawing bahagi ng makinarya ng digmaan ni Putin, ang lugar na dapat ay para sa kasiyahan ng mga bisita. Wawasakin ng Alpha Unit ng SBU ang anumang natitirang pagkakahawig ng base bilang isang resort. Wala nang magbabakasyon sa bahaging ito ng Kherson. Ngayon, kailangang maghanap ng bagong taguan ang natitirang FSB sa reyon. Wala pang inilalabas na detalye ang SBU tungkol sa mga drone ng Ukraine. Pero pwede tayo magpalagay. Dahil sa tindi ng pinsala at lakas ng pagsabog tuwing matagumpay na atake, malamang mga drone na FPFP-2 ang ginamit para sirain ang taguan ng FSB. Kung ganoon, perpekto ang drone na ito. Hindi ito eksaktong FPV drone, pero hindi rin ito yung uri ng jet-powered drone na ginagamit ng Ukraine para tamaan ng mga target sa loob ng Russia. Ang FPFP-2 ay malaking drone para sa gitnang pag-atake na may malakas na pagsabog sa anumang target. Ginawa ng Farpoint at ginagamit mula 2025 ang FP. FB-2 ay isang fixed-wing drone na may bilis na 205 km/h at saklaw ng operasyon na humigit kumulang 200 kilometro. Perpekto ito para tamaan ang mga target sa mga okupadong teritoryo lampas sa mga frontline. Kayang magdala ng drone ng kargamento na tumitimbang ng hanggang 105 kilo at kaya rin itong manatili sa impapawid ng hanggang 2.5 oras. Muli, perpekto yon. Kailangan ng humigit kumulang 1 oras para marating ang pinakamalayo nitong saklaw ng operasyon at may sapat na oras para sa mga pagsasaayos bago tamaan ang target. Sanay na rin ang Alpha Unit sa paggamit ng mga drone. Pinatunayan ito ng sunod-sunod na pag-atake noong Pebrero kung saan winasak ng Alpha sa buong likurang bahagi ng mga puwersang Ruso ang mga imbakan ng bala at mga command post. Ilan lang sa mga halimbawa ng paggamit ng SBU sa FP. FP-2 ang mga ataking yon. Kaya makatuwiran pagkatiwalaan ang drone na ito para sirain ang resort na base ng komunikasyon ng FSB. Anuman ang drone na ginamit, naging mahalaga ito sa pag-atake sa FSB. At ang nagawa ng Alpha Unit ay posibleng magdulot ng malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. May ilang dahilan, pero bago natin talakayin, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aming pagsusuri sa mga bagong pag-atake ng Ukraine. Ang una nating nabanggit na dahilan ay natalakay na rin kanina sa video. Bahagi ng 40 araw na kampanya ang pag-atake sa FSB na inihayag ni Zelensky noong Hunyo
para pahinain ang militar at ekonomiya ng Russia. Ang anunsyo ay ginawa noong Hunyo 25. Ibig sabihin, lampas kalahati pa lang tayo sa mga pag-atake. Ikinababahala yon ng Russia. Sinisira ng Ukraine ang malalaking sentro ng komunikasyon ng FSB kahit nasa kalagitnaan pa lang ng kampanya. Labis nang nababahala ang Kremlin sa posibleng hakbang ng SBU para sa kasukdulan ng mapanganib na kampanyang ito. Kapag sinabing mapanganib, tumutukoy ito sa maraming base at gamit ng Russia na pinasabog at winasak. Inatasan ni Zelensky ang SBU na magsagawa ng 40 araw na kampanya gamit ang mga drone para tamaan ang mga target sa mga likuran lugar ng Russia. Nagbigay pa nga ang Ukraine ng maagang pahiwatig tungkol sa uri ng mga target na tatamaan nila bilang bahagi ng kampanya. Kasabay ng pag-anunsyo ni Zelensky tungkol dito. Kasabay ito ng mga pag-atake sa isang oil depot sa Krasnodar Krai at mga pag-atake sa 2 oil refinery na matatagpuan sa UFA na nasa Russian Republic ng Bashkortostan. Ang mensahe, kung kaya ng mga drone ng SBU at pwedeng gamitin sa digmaan ni Putin, magiging target ito. Iyan ang aming palagay sa ngayon. Hindi inilalantad ng Ukraine ang eksaktong target at taktika, kaya nalalaman lang natin ang mga pag-atake bilang bahagi ng 40 araw na kampanya kapag nangyari na at kung ibubunyag ito ng Ukraine. Matalinong hakbang yan. Huwag mong sabihin sa Russia ang mga plano hanggat di pa nasusunog ang FSB officials. Pinili ni Zelensky ang SBU dahil sa isang tiyak na dahilan nang ianunsyo niya ang kampanya. Ilang buwang sunod-sunod nang ipinapakita ng SBU ang pinakamataas na antas ng pagprotekta sa mga posisyon ng Ukraine sa harapan dahil sa paggamit ng iba't ibang uri ng drone. Ayon sa kanya sa anunsyo, nangungguna ang Special Operations Center, SOC Alpha, sa pagsira ng tauhan at kagamitan ng puwersa ng mananakop. Kaya ang Unit Alpha ang nangungguna sa kakayahan ng Ukraine laban sa Russia. Nadagdagan pa ang koleksyon nila ng isang malaking tropeo matapos sunugin ang FSB Resort Base. Sa kampanyang ito, 2 bagay ang malinaw. Una, maraming uri ng drone ang nabuo ng Ukraine, kaya halos walang ligtas na lugar sa likuran ng mga linya ng Russia, kahit sa sinakop na Ukraine o sa mismong Russia. Halimbawa, ang Ufa Refinery na 1,400 kilometro mula Ukraine ang target na ginamit ng SBU para simulan ang 40 araw na kampanya. Mas malapit ang Kherson at yan ang punto. Kung high-value target ito para sa Russia, may drone ng SBU at Alpha Unit para dito. Pangalawa, pinapakita ng 40 araw na kampanya ang lawak ng intelligence network ng Ukraine. Tandaan, dapat nagtatago ang FSB sa Kherson Resort. Baka hindi nila magawa ng tama, pero dapat lihim ang base na ito. Nadiskubre ito ng SBU at sinira nila. Yon ang ginagawa nila nitong mga nakaraang linggo habang sunod-sunod na tinatamaan ang mga target. Napakahusay na ng intelihensya ng Ukraine. Kayang gabayan ang mga drone para pasukin ang depensa ng himpapawid ng Russia at tamaan ang mga target daan-daan o libu-libong kilometro sa loob ng Russia. Malaking pagbabago ito sa takbo ng digmaan. Mas marami nang alam ang Ukraine kaysa inaakala ng Russia at wala nang ligtas sa loob ng Russia. Layunin ng 40 araw na kampanya na pahinain ang kakayahang militar at pang-ekonomiya ng Russia na ginagawa ng SBU. Militarily, tinatarget ng SBU ang anumang may kinalaman sa komando at koordinasyon ng Russia. Iyan ang nakita natin sa Kherson. Nasira ang sentro ng komunikasyon na magkakaroon ng malaking epekto sa mga puwersa ng Russia sa frontline. Sa ekonomiya, tinatarget ng SBU ang mga refinery, oil depot, transport hub at shadow fleet tanker sa Black Sea at Sea of Azov. Ito ay langis at fuel na hindi na na-export ng Russia. Kahit hindi para i-export at para lang sa bansa ang mga produktong ito, nalulugi pa rin ang Russia. Kailangang palitan ang nasunog na langis at fuel, pero magastos iyon. Nagsisimula ng magbunga ang pressure na ito. Ang kampanya ng Ukraine laban sa fuel ng Russia ay nagdulot ng kakulangan sa Russia at mga sinakop na teritoryo, lalo na sa Crimea na unti-unting naihihiwalay. Bahagi ng pressure na operasyon ang 40 araw na kampanya
para ipakita kay Putin ang maaaring kaharapin ng kanyang mga sundalo at mamamayan sa taglamig. Nasusunog na ang fuel at magpapatuloy ang Ukraine sa pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya habang papalamig ang panahon. May sariling interest din ang Ukraine dito. Malamig ang Ukraine tuwing taglamig at sinamantala ito ng Russia sa pamamagitan ng sarili nitong mga pag-atake sa grid ng enerhiya ng Ukraine. Mas naging mahirap ang taglamig 2025 sa Ukraine dahil sa mga pag-atake ng Russia na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at inip sa maraming tao ng ilang araw. Para sa Ukraine, ang pagtaas ng presyon ay maaaring tumulak kay Putin sa negosasyon at makaiwas sa isa pang mahirap na taglamig. Ginagamit ng Ukraine ang mga kalamangan nito sa 40 araw na kampanya, lalo na sa teknolohiya, gaya ng AI-powered drones na nagpapakita ng kanilang pagyusbong kumpara sa Russia. Ang depensa sa himpapawid gamit ang mga drone ay isa pang kalamangan na hawak ng Ukraine. Ang teknolohiyang yon ay lumalabas na ngayon at ang SBU at lalo na ang Alpha Unit ay nagpapakita kung paano ito magagamit. Ang pagpapatuloy ng 40 araw na kampanya ang dahilan kung bakit posibleng maging malaking pagbabago ang pag-atake para sa Ukraine. Isa pa ay kung ano ang tinamaan ng Ukraine, ang FSB. Opisyal, ang FSB ay isang federal na ehekutibong ahensya na nagtatrabaho upang protektahan mismo ang Russia. Ang mga usapin ng pambansang seguridad, kontraterorismo at proteksyon ng mga hangganan ng Estado ay saklaw lahat ng FSB. Pati na rin ang pagbabantay kay Putin laban sa mga banta, totoo man o guni-guni, na nakikita ni Putin sa mga anino. Wala sa mga tungkuling ito ang kaugnay sa pag-atake sa Ukraine, pero ginagawa ito ng FSB na lumilihis sa tunay na layunin ng organisasyon. Mas malabo ang katotohanan sa gawain ng FSB kaysa sa sinasabi ng Russia. Ayon sa ulat ng Business Insider, noong Agosto 2022, naghanda na ang FSB para sa pananakop sa Ukraine mula 2019 at lumaki ito ng 5 beses hanggang 2022. Hindi proteksyon ng interes ng Russia ang tunay na layunin ng FSB, kundi ang agresyon laban sa Ukraine kahit gaano katagal para mapasailalim ito sa Russia. Mula nang sumalakay si Putin, ang FSB ay nagbago mula sa isang sibilyang organisasyon tungo sa isang militar na organisasyon. Ayon sa King's College London, hindi sinusugo sa unahan ng labanan ang mga opisyal ng FSB. Sa halip, nasasangkot sila sa mas malalang gawain, kadalasan sa malalayong likurang bahagi ng Ukraine o Russia. Nagpapadala ang FSB ng mga espya sa Ukraine para tuklasin ang anumang kaya nilang malaman at suportahan ang pagsisikap ng Russia sa digmaan. Sa mga likurang lugar ng Russia, kapwa sa loob ng Russia at sa sinakop na Ukraine, madalas na nasasangkot ang mga ahente ng FSB sa tinatawag ng kolehiyo na filtration ng mga mamamayang Ukrainian. Kasama dito ang pagtukoy ng kakampi at pag-alis ng mga posibleng banta sa Russia sa lansangan. Ang FSB ay nagtutorture, kumukuha ng datos at sinusuri ang social media accounts upang makakalap ng impormasyon at ebidensya para sa maling paratang laban sa mga Ukrainian. Sa madaling salita, ang FSB ay naging parang cancer sa loob ng Ukraine. Iyan na ang trabaho nito ngayon, maging isang mapaminsalang puwersa na umiiral upang saktan ang Ukraine sa halip na protektahan ang Russia. Sa pagbagsak ng FSB facility sa Kherson, matinding dagok ang naibigay ng Ukraine laban sa isa sa pinakakadudadudang organisasyon ng Russia sa kanilang teritoryo. Umaasa ang Ukraine na nadamay sa apoy ang mga opisyal ng FSB at mga gusali. Bawat opisyal na natumba ay bihasang Russian spy na mahirap palitan. Kahit ligtas, ang karamihan sa mga 100 tauhan ng Kherson Resort nawala ang kanilang mga kagamitang pangkomunikasyon at posibleng mahalagang datos. Nagbibigay ito ng oportunidad sa Ukraine. Ang mga susunod na pag-atake na dati natutunugan ng FSB ay maaari ng isagawa ngayon. Ang mga plano para sa pag-atake laban sa Ukraine ay nauwi na sa wala. Sa ngayon, hindi na mahalagang salik ang FSB sa Kherson. Gusto ng Ukraine na pigilan ang pagiging epektibo ng Russia sa Kherson, na bahagi ng reyong bahagyang sinakop ng Russia mula nang sumalakay. Malaking hakbang ang pag-alis ng FSB sa Kherson. Ito rin ang pinakahuli sa ilang hakbang ng Ukraine para pahinain ang Russia sa Kherson na hindi gaanong nababalita. Iniulat ng Reuters noong huling bahagi ng Hunyo
na sinabi ng puppet governor ng Kherson, Vladimir Saldo, na nawalan ng kuryente ang mga teritoryong sinakop ng Russia sa reyon dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa fuel at energy infrastructure. Sa ulat nito noong Hulyo 20, tungkol sa kalagayan ng opensiba ng Russia, sinabi ng ISW na wala ni isang Russian o Ukrainian na source ang nag-ulat ng anumang paggalaw sa lupa sa Kherson. Maganda ito para sa Ukraine dahil nagpapakita ng stalemate bago pa ang FSB attack. Ngayon natapos na ang pasilidad, may oportunidad ang Ukraine na makabawi. Nakabili ito ng oras para palakasin ang fortifikasyon habang nagpapanik at nade-delay ang atake ng mga sundalong Ruso dahil naputol ang komunikasyon nila sa FSB. Sa huli, pinatunayan lang ng SBU at Alpha Unit sa Russia na wala silang maitatago sa Ukraine. Anumang itago ng Russia, laging natutuklasan ng Ukraine. Mga 100 tauhan ng FSB ang natuto niyan sa masakit na paraan. Nag-enjoy sila sa maliit na summer vacation sa sinakop na Kherson. Pero pinaalalahanan sila ng Ukraine ng nakamamatay na paalala na nasa digmaan sila. Nakagawian na ng Ukraine na tuklasin ang anumang sinusubukang itago ng Russia at sirain ito gamit ang mga drone. Ganito rin ang nangyari sa Donetsk, ilang araw bago ang atake sa Kherson. Doon, may itinatagong imbakan ng gasolina ang Russia sa isang abandonadong pabrika ng konkreto. Natuklasan ito ng Ukraine at sinimulan ang Operation Hell para sirain yon. Panurin ang aming video para sa karagdagang detalye. Kung nagustuhan mo ang pagsusuri sa tagumpay ng Ukraine laban sa Russia sa FSB, mag-subscribe sa The Military Show para makita kung ano ang susunod naming ihahatid. Salamat sa panonood.